Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang unang kabanata ng unang Pedro at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Joash. Sa akin pong higit na pagbabasa ng tungkol kay Pedro, siya po ang unang leader ng iglesia. At isa po siya sa pinakamalapit sa Panginoong Hesus. At sa ganoon nga pong sitwasyon, sino po kaya ang ibig na sulatan ni Pedro? Iyon po ang iba't ibang mga simbahan o kaya pilgrim sa mga panahon po na yon. Ngayon sa atin po, tayo po ang bilang nagbabasa ng librong ito sa panahon po na ito, hindi man po tayo humaharap ng mga persekusyon, ngunit sa pamamagitan ng buhay ni Pedro, siya po ang tinatawag na maog o kaya'y bato ng iglesia, rock of the church. Narito ang Diyos na patuloy pong nangungusap sa mga iglesia po ngayon sa pamamagitan ng moog na ito na kanyang ginawa. Sa mga panahon po na yon, hindi po madali para sa mga hintil na maniwala sa Panginoong Hesus dahil po sa kultura ng mga Romano at ng mga Griego. Ngunit kalaunan ay nakilala din po nilang Panginoong Hesus at siya ay niluwalhati bilang kanilang Diyos. Ang mga iglesia po noon ay iba po ang kanilang bilang o kaya'y laki. Sa panahon po natin ngayon, mayroon po tayong mga testimony, mga patotoo, may mga iba't ibang branch church. Madami na po tayong narinig na mga buhay patotoo. Na marami po tayo nakikitang mga sistema at saka mga pundasyon ng pananampalataya. Ngunit noon, paano po naging Kristiyano ang mga hentil? Ang mga Hudyo po noon ay tinuturing na minority. Ngunit ang mga hentil ay naritong naniwala din sa Panginoong Hesus. Sa paglalakbay na ito ng pananampalataya, kailangan po nila ng pagpapalakas. At sa liham nga po na ito, makikita po natin ang kanilang mga paghihirap, ang kanilang mga pagsubok. Ngunit narito si Peter, kanya pong nakitang Panginoong Hesus, kanya pong naranasan ang habag at biyaya ng Panginoong Hesus. Kung matatandaan po natin, naroon po siya sa Mount of Transfiguration o ang bundok ng pagpapalit anyo at doon po niya nakitang Panginoong Hesus. Ngunit iyon ay panahon na halos mawala na po ang kanyang pananampalataya. At pagkatapos din po ng kamatayan ng Panginoong Hesus ay muntik din po siyang mawala sa pananampalataya. Gusto niyang bumalik sa pangingisda, ngunit nakita po niya ang muling ang pagbuhay muli ng Panginoong Hesus at siya ay sinabihan ng Panginoong Hesus na palakasin, pakainin at alagaan ng kanyang mga tupa. At mula po noon ay lumakad po si Pedro ayon sa kanyang kalooban. At pagkatapos po ng ilang mga dekada, si Pedro ay nagpatuloy sa pagpapalakas ng mga pananampalataya. Nagpatuloy po siya sa pamumuhay ng kalooban ng Diyos dahil nais po niyang tumugon ayon sa pangangailangan ng henerasyon noon. Ngayon, sa atin pong pagbabasa po nito, dapat po nating ilagay ang ating sarili sa kabanatang ito.
Tandaan po natin na ang buhay pananampalataya ay hindi po bed of roses. Bagkus ay naroon po ang mga pagsubok, ang mga paghihirap. Si Pedro ay naroon ng sinasabi ng Panginoong Hesus na ang kaharian ng Diyos ay paparating na. At kanya pong ibinahagi kung ano man ang kanyang nakikita sa mga iglesia. Ngayon tayo po ay pumasok sa ganitong eksena. May tuturang po ba natin ang ating mga sarili bilang kabahagi ng kaharian ng Diyos? Kaya naman ngayong umaga, bibigyan po natin ito ng pamagat na maging mga mananampalataya ng kaharian na kayang malampasan ang bawat pagsubok. Paanong si Pedro ay kaya po niyang tumugon sa panawagan ng Panginoong Hesus? Lalo na kung nung una pa lamang ay nagsimula po siya bilang mangingisda at hindi po siya maituturing na mahirap na mangingisda dahil mayroon po siyang sariling bangka, mayroon po siyang sariling kayamanan. Ito po ay maituturing na propesyon noong mga panahon na yon. Ngunit nang tinawag po siya ng Panginoong Hesus ay agad-agad po niyang iniwan ang bangkang ito, ang kanyang pangingista at sinunod ang Panginoong Hesus. Ayun ay dahil alam po niya kung paano ang mamuhay ng wala sa kaharian ng Diyos. Habang hinaharap ang imperyo ng Romano, bilang Hudyo ay mayroon po siyang banal na takot sa Diyos. Nang nagpakita si Juan Bautismo, naroon ang kanyang respeto para sa kanya. Nang nagpakita ang Panginoong Hesus, si Pedro ay puno ng kasiyahan dahil alam niya na ang kaharian ng Diyos ay dumating na. At matapos matanggap ang kaharian ng Diyos, nagpatuloy po siya sa pamaghahayag ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kanya pong binahagi na ang kaharian ng Diyos ay mahalaga. Ang kaharian ng Diyos ay higit pa sa bawat pagsubok, sa bawat paghihirap. Ngayon sa verse 1 and 2, mula kay Pedro na apostol ni Jesucristo, mahal kong mga pinili ng Diyos na nangalat at naninirahan bilang mga dayuhan sa Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Sinabi po dito, pinili ng Diyos. Pinili na kayo ng Diyos na noon para maging mga anak niya sa pamamagitan ng Banal na Espiritu para sundin niyo si Jesucristo at upang linisin kayo sa mga kasalanan niyo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Nasabi po dito ang pinili ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Banal na Espiritu para sundin si Jesucristo at upang linisin sa mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang pagiging mamamayan ng kaharian ay ayon po sa pagpili ng Diyos. Ngayon, alam na po natin ang ibig sabihin ng pagiging pinili. Paano tayo po ay naaantik pagdating sa mga evangelistic meeting? Maaring dati ikaw ay atheist, hindi naniniwala sa Diyos. Pagkatapos naroon ng pastor na nagtatawag, ilagay ninyo ang inyong kamay sa inyong puso at ikaw ay naantig. Ikaw ay natawag sa evangelistic meeting na iyon dahil iyon ang pagpili ng Diyos. Maaaring ganito po ang setting. Ang mga hentil, ang mga mananampalataya, dahil sila po ay pinili ng Diyos. Ngayon po tungo tayo sa unang bahagi. Maaaring tayo po ay masubok pagdating sa ating pagkakakilanlan. Verse 3 hanggang 7, dapat po tayong magkaroon ng pananaw bilang mamamayan ng langit, lalo na sa pagharap ng mga pagsubok. Verse 3, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo.
Dahil sa dakila niyang awa sa atin, ipinanganak tayong muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesu Kristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may kanakandang manang Diyos para sa atin. Para po sa mga hentil na mananampalataya, meron po ba silang malaking pag-asa? Isipin po natin na sila ay pinilis para sa ganitong uri ng pananampalataya. Ngunit para sa mga Griego, mas mataas po ang kanilang pagtingin pagdating sa kaalaman o kaya pagdating sa lohika, pagdating sa kultura. Ngunit naroon ng mga hentil na mananampalataya, ang kanilang pananampalataya ay nasa Panginoong Hesus. Ngunit kung matatandaan po natin ang Panginoong Hesus ay ipinipatay po ng mga Romano. Kaya naman sa pagharap ng kultura ng Griego at ng mga Romano, mayroon po bang pag-asa? Kaya naman narito si Pedro na pinapalakas ang mga mananampalataya na dapat silang magkaroon ng malaking pag-asa. Verse 4, itong nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang manang Diyos para sa atin. Ang manang ito'y nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira at hindi kumukupas. Dito tinuturuan ni Pedro ang mga mananampalataya na gamitin po ang pananaw na mula sa kalangitan. Dahil kung titignan po nila ito ayon sa panlabas na paningin o kaya ayon sa pisikal na mata, hindi po sila magkakaroon ng malaking pag-asa sa pagharap ng mga pagsubok at mga paghihirap. Ang katanungan ay kung magkakaroon sila ng malaking pag-asa o walang pag-asa. Sa atin pong pagharap ng mga pagsubok, ang mga nangyayari po sa ating buhay ay magkakaroon ng maraming pagbabago. Ngunit sa pagharap po ng mga pagbabagong ito, ang mga taong walang pag-asa, naroon na siguro, sinasabi po natin, naniniwala ako na ang Diyos ay magbibigay probisyon. Ngunit ito ay ayon lamang po sa lumalabas sa ating mga bibig. Ngunit kung babalik po tayo sa realidad, maaaring wala po tayong tunay na malaking pag-asa dahil ang ating paningin ay nakatingin sa mundo at hindi sa mana na ating makukuha mula sa kalangitan. Hindi po natin nakikita ang pag-asa na nagmumula sa Panginoon. Verse 6, dahil dito dapat kayong maggalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok dahil ang mga pagsubok na ito ay panandalian lang at dapat ninyong maranasan. Sa atin pong pagluluksa, ito ay panandalian lamang. Nitong nakaraang buwan ay ako ay nagturo sa Mercy Seat. Ako ay nagturo na huwag mag-alala, ngunit sa akin pong pagbabahagi ng salitang ito. Ako man din ay nahirapan sa paghahanda. Dahil sa linggong po iyon, sa aking pagtuturo ng huwag mag-alala, huwag magambala, sa parehong linggo na yon, sinabihan po ako ng aking landlord na hindi na po niya ipaparenta ang kanyang tirahan sa amin. Dahil doon ay labis akong nagambala, labis akong nag-alala. Dahil kinailangan kong gumawa ng mga desisyon, kailangan kong humanap ng bahay na malilipatan. At kung titignan ko ang real estate property market, ako ay nagkakalkula. Makakahanap nga ba ako ng tirahan na reasonable ang presyo at katanggap-tanggap? Maaaring kailangan kong pumili ng isang bagay o kaya isang lugar na mabilis ang pagdedesisyon lamang.
Ngayon sa pagsubok na ito, aking tinignan siniyasat kung anong uri ng pag-asa ang mayroon ako. Maaring ayon sa labi, ayon sa aking sinasabi ko na ang Diyos ang maghahanda ng lahat. Ngunit sa aking puso, sa kaloob-looban ko ay wala akong tunay na pag-asa. Ngunit naalala ko na sa tuwing natatapos akong magbahagi ng salita ng Diyos, pagkatapos si Pastor Joshua ay magbibigay ng kanyang response, bawat session, bawat mensahe, naroon si Pastor Joshua na tumutugon ayon sa pananampalataya ng kaharian. Doon ko natatanggap ang pagpapalit ng pananaw ng mula sa kamunduhan tungo sa kaharian ng Diyos o kaya sa kalangitan. Kaya naman po dito sa ating pagharap ng mga pagsubok, alam po natin kung tayo ay mayroong tunay na pananaw ayon sa kalangitan o hindi. Kaya kung makakarinig po tayo ng mga balita, maaaring paghihirap, pagsubok, aksidente, o kaya sakit karamdaman natin o kaya ng ating pamilya, o kaya ang iyong cell member, sila ay humaharap ng napakababang punto ng kanilang buhay, kailangan po natin ng perspektibo na mula sa kalangitan. Ang tinanggap ni Pedro mula kay Hesukristo, bilang isang tao na nakita ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Maaring tayo po ay nagluluksa ngayon sa dami ng mga pagsubok, ngunit maaari din po tayong magdiwang. Sabi po dito, dapat magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Dahil katulad ng gito, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Hinahayaan ng Diyos na tayo po ay humarap ng mga pagsubok. Ngunit ang mga pagsubok na ito ay para po ipakita sa atin na ang atin pong pananampalataya ay napakahalaga, mas mahalaga pa kaysa sa ginto at anumang mga bato. Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya nyo, papupurihan kayo at pararangalan pagdating ni Hesukristo. Sa bawat araw ng atin pong pananampalataya, dapat po nating isabuhay ito. Tignan po natin ang mana na nagmumula sa langit na walang bahid korupsyon. Maaring napakadali na sabihin lamang po ito. Ngunit sa pamamagitan ni Pedro, tanggapin po natin ang ganitong uri ng pananampalataya. Tandaan po natin na tayo man din ay nagkaroon ng karanasan sa Panginoon. Humarap ng mga pagsubok, ngunit paanong tayo po ay nagkaroon ng pananampalataya? Patuloy po nating tingnan ang perspektibong ito. Anong tingin po natin sa mga taong nakapaligid sa atin o kaya sa mga sitwasyon sa paligid natin? Dapat pa rin po itong ayon sa pananaw ng pananampalataya at ng kaharian ng Diyos. Si Simo lagi po siya nagsasabi ng turning of kitchen waste into fertilizer. Sa atin pong pagpapastol ng isang iglesia, ano pong kitchen waste na ito? Ang kitchen waste ay ang hidwaan o kaya sigalot sa pagitan ng atin pong totoong buhay at ng atin pong buhay pananampalataya. At ang mga kitchen waste na ito ay dapat sanang itapon dahil mabaho, hindi maayos, hindi maganda. Mas magandang ilagay na lamang sa hukay. Ngunit ano pong sinasabi ng pananaw ng kaharian? Ang kitchen waste po na ito ay maaaring maging fertilizer, maaaring maging pampataba ng lupa. Katulad po bilang iglesia, humarap po tayo ng iba't ibang mga pagsubok at mga persekusyon. Wala pong nilikha ang Diyos na iglesia na napaka-perpekto na walang bahid kasalanan o kaya bahid korupsyon.
Dahil maging katulad ng iglesia na itinatag ni Pedro at saka ni Pablo, mayroon din po silang mga persecution, mayroon din po silang mga pagsubok, ngunit ayon po sa perspektibo ng pananampalataya at ng kaharian sa pagharap ng mga pagsubok po na ito, alam po natin na ang Diyos ang may kontrol ng lahat. Alam po natin ang pananampalataya natin ay magtatagumpay sa kabila ng mga pagsubok na ito. Maaaring ang atin pong pananampalataya ay gusto ng sumuko. Ngunit katulad po ng pagpapalakas ni Pastor Joshua, sa pagharap po natin ng mga pagsubok, naroon po ang mana na nagmumula sa Panginoon. At ang kitchen waste ay maaaring maging fertilizer. Ang atin pong sirang buhay, ang atin pong buhay na puno ng korupsyon ay mababago at magbibigay kalwalhatian sa Diyos. Dapat po tayo maging mamamayan ng kalangitan na kayang maging matatag sa kabila ng mga pagsubok. Verse 8 hanggang 12. Sa atin pong pagharap ng mga pagsubok, higit po nating tandaan ang kaligtasan ng atin pong kaluluwa. Dapat po nating malaman kung gaano kahalaga ang kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Verse 8. Kahit hindi ninyo siya nakikita ay mahal niyo siya, at kahit hindi niyo pa siya nakikita hanggang ngayon, sumasampalataya pa rin kayo sa Kanya. At nag-uumapaw ang inyong kagalakan na hindi kayang ipahayag ng bibig, dahil tinatanggap nyo ang habungan ng pananampalataya nyo na walang iba kundi ang inyong kaligtasan. Na kahit na hindi po nila nakita ang Panginoong Hesus, hindi nakita ang Panginoong Hesus ayon sa kanilang pisikal na mata, paningin, ngunit naranasan ang kanyang kabutihan. Maring sa'yo, hindi mo alam kung kailan ang eksaktong pagkakataon, ngunit ramdam mo ang kaligayahan, ang iyong mga kahinaan. Sa kabila ng mga kahinaan na ito, mayroon ka pa ring kasiyahan. Maging si Pedro ay humarap po ng ganitong uri ng kagalakan. At maging ang mga hentil na ay nakaranas na din nito. At dahil nga ikaw ay naniniwala sa Panginoong Hesus, iyon na ring natanggap ang bunga ng iyong pananampalataya, dahil alam mo na ang iyong buhay, ang iyong kaluluwa ay niligtas na ng Diyos. Gaano po kahalaga ang kaligtasan na ito? Mula pa lang po sa mga libro ng mga propeta sa Lumang Tipan, naroon na ang kanilang propesiya na magkakaroon ng kaligtasan. At ang Espiritu nga po ng Panginoon ang siyang nagtanim sa kanila ng ganitong konsepto. Katulad din po sa atin na ang Espiritu ng Panginoon ang bibigay sa atin ng pananampalataya. Sabi sa verse 11, ipinahayag sa kanila ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila na maghihirap siya bago parangalan, kaya patuloy na pagsaliksik ang mga propeta noon kung kailan at kung paano ito mangyayari. Ipinahayag din sa kanila mga bagay na pinalam nila ay hindi para sa kibutin nila kundi para sa atin. At napakinggan na ang mga nangangaral ng magandang balita sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, na kahit mga anghel ay nagnais na maunawaan ang magandang balitang ito. Ang pananampalataya ni Pedro ay hindi lamang po naitatag dahil sa nakita niya ang Panginoong Hesus, o dahil ba nakasama niya ang Panginoong Hesus, o ang kanyang pananampalataya ay nagsimula lamang sa Bagong Tipan. Bagkus, sinasabi po dito na nagsimula po ito kahit sa Lumang Tipan. Mula nang marinig ang mga mensahe ng mga propeta, alam niya kung gaano kahalaga ang magandang balita na ito.
At kaya naman dito kanyang sinasabi na mahalaga na magkaroon ng pananampalataya at pag-asa. Maaring hindi po natin makita ang Panginoong Hesus sa atin pong pisikal na mga mata, ngunit sa atin pong pagharap ng mga pagsubok, dapat po nating isabuhay o kaya makita ang kalwalhatian, kabutihan ng Panginoon. Sa bagong tipan, alam po ng tao ang tungkol sa Mesaya, ang tungkol sa kaligtasan. Naunawaan lamang po nila yon sa pamamagitan ng mga naisulat na libro ng mga propeta, ngunit ngayon narito na po ang bagong tipan bilang patunay. Mga kapatid, mayroon po ba tayong ganitong uri ng konsepto pagdating sa kaligtasan? Maring sa ngayon, ang kaligtasan o konsepto ng kaligtasan, maaring hindi po natin ito tinitignan bilang isang bagay na naihanda na mula pa noong una. Maaring sa atin, nakilala natin ang Panginoong Hesus, tinanggap ang kanyang kaligtasan, tayo ay patawad sa ating mga kasalanan. Ngunit ang kaligtasan na ito ay naihanda na po mula pa nung una. Ito po yung tinatawag nating redemptive creation. Nilikha po tayo ng Diyos hindi lang dahil basta-bastang niligtas tayo. Sa lumang tipan, nabanggit na po ng mga propeta kung ano man ang ating mga haharapin. At sa pagbabasa natin ng libro ng Isaiah, Ezekiel, Jeremiah, maaring sa tingin natin wala po itong kinalaman sa atin. Ngunit sa pagbabasa po natin ng 1 Peter, narito na patuloy pong ipinapakita ng Diyos sa atin ang pagiging kaharian ng pari, pagiging tree of life. Ang lumang tipan ay mayroon pong kinalaman sa atin dahil ang pagpili ng Diyos sa atin ay dati nang nangyari. Ngayon, sa panahon po natin ngayon, sa kalagitnaan natin ngayon, tayo po ay pinili ng Diyos. Isipin po natin paano kung si Isaiah, Ezekiel, Jeremiah ay kasama po natin ngayon. Ayon sa pananampalataya, akin pong iisipin o kaya ang ganap sa aking kaisipan, ang konsepto ay ang atin pong kaligtasan, ang atin pong pananampalataya ay dati ng iniukit ng Diyos at tayo ay kanyang pinili. Ano ang pagiging maharlikang pari? Ano ang pagiging matibay na hukbo? Sa bagong tipan, nabanggit po doon ang bagong komunidad ng pananampalataya. Ito ay komunidad na tumanggap ng kaligtasan mula sa Diyos. Ano pong ibig sabihin nito sa atin? Para po kay Pedro, ngayon ay tinanggap po natin ang kaligtasan na nagmumula sa Panginoon. At ang kaligtasan na ito ay naiukit na mula pa nung una. At sa pagtanggap po natin ng kaligtasan na ito, kaligtasan ng atin pong kaluluwa. Ang ibig sabihin po nito, ang atin pong komunidad ay napili na. Atin pong natanggap ang ebanghelyo ng Diyos. Atin pong natanggap ang salita ng Panginoong Hesus. At ang salitang ito ay atin pong ipinapahayag. Dapat po nating ipahayag na ang Panginoong Hesus nais po niya na tayo ay maligtas. Paano po natin maipapaliwanag o kaya maibabahagi ang salita ng Diyos ng may kapangyarihan? Hindi lamang po natin ito ikukwento ayon sa bagong tipan.
Dahil ang komunidad na pinili ng Diyos, dapat po nating ipahayag ang salita ng Diyos ayon sa bagong tipan. Sunod, verse 13 hanggang 21. Sinabi dito, binigyan po sila ni Pedro ng kautusan. Sa verse 13, laging maging handa na gawin ang kalooban ng Diyos, magpakatatag at lubos na umasa na matatanggap ang pagpapalang ibibigay sa inyo kapag dumating na si Jesucristo. Pinapalakas ni Pedro ang mga mananampalataya na magkaroon ng pag-asa. Ano ang kanilang pag-asa? Ang mga Israelita, kung matatandaan po natin, ay nasa lupa ng Ehipto ng 400 taon. At sila ay inalipin, ngunit ang kanila pong pag-asa ay nasa Panginoon. Ngayon, ano pong ibig sabihin ng pagkakaroon ng pag-asa? Iyon ay ating pag-alala paanong makakalimutan tayo ng Diyos at hindi niya tayo ililigtas. Ngunit ngayon, dapat po nating tandaan na ang Diyos ay lagi po nating kasama. Para sa akin, lagi akong pinapaalalahanan ng Diyos. Nang ikaw ay baon sa utang, ikaw ay niligtas ko. Niligtas ako ng Diyos mula sa kahirapan. Niligtas ako at ang aking kapatid mula sa kahirapan. Niligtas ang aking nanay mula sa buhay mag-asawa na walang kapag-apag-asa. Kaya naman ako ay nananampalataya sa mga sumusunod na araw ng aking buhay, naroon ang pag-asa na mula sa Diyos. Kaya naman po para sa mga mananampalatayang hentil, kanila din pong matatanggap ang kaligayahan, kasiyahan mula sa Panginoon. Dapat nilang matanggap ang pananampalatayang ito mula sa Diyos. Na sa harap ng mga pagsubok, sila'y magiging matatag. Sabi dito, magpakatatag at lubos na umasa. Kung ako lang, wala akong malakas na pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Lalo na kung tinitignan ko ang mga naunang henerasyon sa akin. At titignan ko ang susunod na henerasyon sa akin. Ang kanilang paglaki, ang kanilang pag-aaral, kung sila ay bumubuhay ba ayon sa kalooban ng Diyos o hindi. Ang aking mga anak, kung nakikita ko sila sa children church na nagbibigay ng kanilang mga panalangin, sila ay nagsisimba, ngunit ang katanungan ay kung sila ba ay tunay na ligtas na o hindi. Ngunit sa akin pong pagbabasa ng 1 Peter, sinasabi po dito na magkaroon ng pag-asa. Dapat din po tayong magkaroon ng ganitong uri ng pag-asa. Para po sa mga hentil na mananampalataya, bakit po ibinigay ni Pedro ang ganitong mga kautusan? Dahil sa mga hentil, hindi po nila nakita mismo ang Panginoong Hesus di tulad ni Pedro. Maaring sila ay magkaroon ng culture shock, kaya naman sila ay pinaalalahanan. Na huwag sundin ang tradisyon mula sa kanilang mga ninuno.
magkaroon sila ng puso na naniniwala at nananampalataya sa Panginoon. Sinasabi din po ito sa lumang tipan kung paano sila ay niligtas ng Diyos mula sa Ehipto at pinalakad kahit sa gitna ng ah, Red Sea. Mga kapatid, tayo po ay mga nilikha ng Diyos. Tayo din po ay mamamayan ng kalangitan. Dapat po nating ilagay ang ating pananampalataya kahit sa pagharap ng atin pong mga kapamilya, ng atin pong sitwasyon sa buhay. Tayo po ay magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon. Ito po ang tunay na marka ng pagiging kingdom citizen. Ano ibig sabihin ng pagiging royal priest kahit sa atin pong iglesia, ay sa atin pong pinagtatrabahuan? Ano ibig sabihin ng pagiging royal priest sa atin pong pamilya? Na sila din ay makakatanggap ng pag-asa sa kanila pong pagkikipag-usap sa atin. Dahil kung palagi po tayong miserable, malungkot, nag-aalala, maring hindi po makita ng iba ang kaluwalhatian ng Diyos sa atin. Kaya naman dapat po tayong magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Nabasa po natin ang libro ng Leviticus at sinasabi po nito sa atin, tinuturo nito sa atin kung paano tayo magiging banal na likha ng Diyos. Na kung paano po tayo mamuhay. Ang mga kingdom citizen, mamamayan ng Panginoon, ng kanyang kaharian. Sunod, yon ay ang mabuhay ayon sa kanyang kalooban, verse 20-25. Ang mananampalataya ng Diyos ay naniniwala na maging mga pagsubok ay may katapusan. Verse 22, Verse 22, dahil sumusunod na kayo sa katotohanan, malinis na kayo sa mga kasalanan ninyo at ngayon ay nagkaroon na kayo ng tapat na pagmamahal sa mga kapatid nyo kay Kristo, magmahalan kayo ng taos puso. Dito ay tinuturo ni Pedro sa mga mananampalataya na kahit pa sila ay mga mananampalataya na dapat silang magmahalan, magkaroon ng pag-ibig sa isa't isa. Ngayon sa pagharap po natin ng mga pagsubok, mamarahil kahit nakilala na po natin ng Diyos, ay humaharap pa rin po tayo ng mga pagsubok sa atin pong pakikipag-ugnayan sa tao at kahit sa tao at maging sa Diyos. Ngayon sa marketplace, maaring hindi po madali ang magtrabaho, ngunit dapat po nating makita na dapat po tayong maging mamamayan ng kaharian na matatag na sumusunog sa Diyos.
Maaring tayo po, sinasabi po dito na ang mga pagsubok ay matatapos din, ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay pangwalang hanggan. Mula lumang tipan hanggang bagong tipan, sinasabi po dito na dahil sa kaligtasan na mula sa Panginoong Hesus, tayo po ay mayroong pag-asa. Naway magkaroon po tayo ng malakas na pananampalataya. Mga kapatid, ang sinasabi po ng mga propeta ay mangyayari sa atin pong mga buhay. Tayo po ay hinirang ng Diyos. Tayo po ay kanyang tinawag upang maging pagpapala
hindi lang sa ating pamilya kundi maging sa mga bansa. Tayo po ay tinawag ng Diyos upang maluwalhati siya. Panginoon, kahit na kami ay mahina, salamat o Diyos sa iyong pagpili sa amin. Salamat sa iyong pagliligtas sa amin. Salamat o Diyos na tinawag mo kami upang maging maharlikang pari. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagpili sa amin. Ako ay walang kapag-apag-asa noon, ngunit ngayon mayroon akong pananampalataya, mayroon akong kaligtasan, mayroon akong kagalingan, mayroong sapat na pananampalataya. Hmm? Panginoon, maraming salamat sa iyong pagliligtas sa aming pamilya. Salamat o Diyos sa pamamagitan ng iyong dugo, ng iyong sakripisyo, ng iyong handog. Kami ay naligtas. Panginoong Yesus, ikaw ay aking pinupuri at pinapasalamatan. Dati sa akin pong ako ay iyong iniligtas mula sa pagsubok at narito kami na kinikilala ka. Panginoon, pinapasalamatan ka namin at pinapupurihan. Kami nga o Diyos ang iyong mga maharlikang pari na makakaranas ng iyong kapangyarihan at katatagan. Panginoong Yesus, maraming salamat dahil mayroon kaming malaking pag-asa sa iyo. Panghabang buhay na pag-asa na nagmumula sa iyo. Ngunit kung tutuusin, kami ay walang kapag-apag-asa sa amin pong mga buhay na kahit sa pagdalo namin sa morning devotion, naroon pa rin ang hopeless area. Ngayon, maaari po nating ibahagi anong bahagi marahil ng ating buhay ang sa tingin natin ay di natin nakikitaan ng pag-asa. Maaring ang ating mga anak ay hindi pa mga Kristiyano, may problema po tayo sa pera, mga kamag-anak marahil na may sakit karamdaman. Maaari po nating ibahagi ang mga bagay na kung saan nawalan na po tayo ng pag-asa. And verse 3 hanggang 9, atin pong pagpalain ng bawat isa. Kailangan po natin ang pananampalataya, pag-asa na nagmumula sa Diyos upang tayo ay magkaroon ng labis na galak, kaluwalhatian at maging pagpapahayag na mula sa Panginoong Hesus.
Pagkatapos magbahagi, maaari po natin pagpalain ang bawat isa gamit ang verse 3 hanggang 9. Upang tayo ay magkaroon ng pag-asa na nagmumula sa Panginoon. Panginoong Yesus, naway baguhin mo ang amin pong mga pananaw, ang aming paningin, ang aming pag-iisip. Panginoon, ako ay nananalangin sa iyo. Sa akin pong pangunguna at pagbiministeryo sa mga may special needs, madalas ako ay sa akin pong pagpunta kasama ng mga special needs na ito sa mission trip sa Taipei, Panginoon, tulad ng iyong sinabi sa iyong mga salita, na sa pamamagitan ng pananampalataya, kami ay iyong iingatan, na kahit anumang mga sitwasyon, naroon ang kaligayahan na nagmumula sa iyo. Bigyan mo kami, O Diyos, ng uri ng kaligayahan na nagmumula sa iyo. Nais kong ipanalangin ang aking pamilya. Panginoon, maraming salamat sa pag-asa na iyong ibinibigay. Narito kaming tumatanggap ng mana na nagmumula sa iyo na walang bahid, kapintasan at hindi nagmamaliw, hindi kumukupas. Panginoon, maraming salamat sa iyong kaligtasan. Naway matanggap ng aking pamilya ang parehong kaligtasan na ito. Dahil ikaw, O Diyos, ay laging nagtatagumpay. Panginoon, amin pong pinagtatagumpayan maging ang kapangyarihan ng mga Diyos-Diyosan. Panginoong Yesus, maraming salamat at ikaw ay aming pinupuri. Binigyan mo kami ng panibagong pananaw, panibagong paningin. Ang
Ang lahat po ng ito ay mga pagsubok lamang. Kami ay tatanggap ng papuri ng kalwalhatian, dangal na nagmumula sa iyo. Panginoon, maraming salamat sa iyong kaligtasan. Panginoon, ikaw ay puno ng pag-ibig at ng katapatan. Tayo ay binigyan ng Diyos ng kaligayahan. Panginoon, naway tanggalin mo ang bawat naming kalungkutan sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Ang amin pong kawalan ng pag-asa, ang aming kalungkutan ay mawawala. Bigyan mo kami, O Diyos, ng pag-asa na nagmumula sa iyo. Tanggalin mo, O Diyos, ang aming takot, ang aming mga pangamba. Ang atin pong mga buhay marahil ay hindi lamang po puno ng kapayapaan dahil humaharap po tayo ng mga pagsubok. Ngunit ang atin pong pananampalataya ay mapapalawig. At tayo po ay itataas ng Diyos sa kanyang muling pagbabalik. Maaring tayo ay mangangamba, mapupuno ng takot. Ngunit ngayon, ayon sa pananampalataya, atin pong buksan ang ating mga bibig at tayo ay manalangin. Panginoon, bigyan mo kami ng pananampalataya na mula sa Diyos, manampalataya na ikaw ay puno ng kapangyarihan at ikaw ay naghahari magpakailanman. Hindi lamang kami, O Diyos, nakatingin sa amin pong mga pagsubok, sa amin pong mga hinaharap sa buhay. Ang amin pong mga buhay, nananampalataya kami na ito'y magbabago at kami din ay maging pagpapala sa iba. Ngunit kami, O Diyos, ay mayroong pananampalataya na nagmumula sa kalangitan. Kami, O Diyos, ay hindi matitinag at hindi kami matatakot. Pagkatapos, O Diyos, na ang aming pananampalataya ay masubok, ang aming pananampalataya ay magiging katulad ng ginto.
Panginoong Yesus, maraming salamat. Kayo man po ay nakikinig online or on-site, sa ngalan ng Panginoong Yesus, kayo ay aking pinagpapala. Na ang banal na Espiritu ay tunay na lalagbibigyan kayo ng kalasag, helmet of salvation. Mula pa nung una ay pinili na kayo ng Panginoong Yesus. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, kayo ay aking pinagpapala na ang mga salitang ito ay maiukit sa inyong mga puso, sa inyong isip. Hindi na kayo mapupuno ng takot o kaya paninisi sa sarili. Dahil bago pa man ang pagkakalikha ng mundo, ay pinili na kayo ng Diyos. Iyong sasabihin sa iyong sarili, ako ay pinapahalaga ng Diyos, ako ay pinili ng Diyos, iniukit niya ang aking pangalan sa kanyang mga kamay. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, kayo ay aking pinagpapala. Kayo ay puno ng pag-ibig, mahal mong iyong sarili, at kaya mo ding mahalin ang iba. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, kayo ay aking pinagpapala. Maaring kayo ay pinagpala ngayon, o kaya kayo ay humaharap ng iba't ibang mga pagsubok, o kaya ng mga sigalot sa buhay. Ngunit sa ngalan ng Panginoong Hesus, kayo ay aking pinagpapala, ng iyong pananampalataya ay magmumula sa Panginoon at hindi sa mundo. Ayon sa Espiritu, ayon at mula sa kaharian ng Diyos. At sa Kanya, ikaw ay magiging matibay na bato, matibay na muog. At ang iyong pananampalataya ay higit na lalago at lalago. Sa ngalan ng Panginoon, kayo ay aking pinagpapala. Maaring may mga bagay sa inyong buhay na inyong ipinapanalangin at inyong hinihintay ng napakatagal na panahon. Ngunit sinasabi ng Diyos na hindi ka maghihintay ng may kalungkutan o kaya pighati, dahil mayroon kang pag-asa sa Panginoon at ikaw ay tunay na naniniwala. Ikaw ay naniniwala na kahit anumang iniaasa mo mula sa Panginoon ay paniguradong mangyayari. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, kayo ay aking pinagpapala na hindi ninyo tutularan ang tradisyon mula sa inyong mga ninuno. Walang sapat na pag-asa o kaya walang sapat na pananampalataya sa Diyos. Bagkus sa ngalan ng Panginoong Hesus, ang iyong kaisipan ay mababago, ang iyong buhay ay mababago. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, kayo ay aking pinagpapala. Magkakaroon ka ng puso na handang sumunod. At sa ngalan ng Panginoong Hesus, bawat sumpa ay matitigil. Ang mga huwad na kaisipan, huwad na pananampalataya mula sa mga ninuno, mula sa tradisyon ay mawawala dahil ikaw ay mabubuhay na ayon sa katotohanan. Ang lahat ng mga sumpang ito ay maaalis sa iyong pamilya. At sa ngalan ng Panginoong Hesus, kayo ay aking pinagpapala. Ito ang iyong magiging uri ng buhay. Iyong pipiliin na maging banal. Ikaw ay mayroong kapangyarihan sa iyong isip, sa iyong salita, sa iyong puso, sa bawat aspeto ng iyong buhay. Sa tuwing ikaw ay nakikita man ng tao, hindi, ikaw ay mamumuhay ng may kabanalan. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, itong ating panalangin. Amen.